What's up YouTube friends? It's me again, Biyahe ni Kin, and welcome back sa aking YouTube channel. Alam mo ba na pag ikaw ay isang senior citizen, ay automatic member ka na ni PhilHealth? Ano nga ba ang mga benepisyong maaari mong ma-avail bilang isang PhilHealth member? Paano ang registration process? At bilang isang PhilHealth member, maaari ka mag-avail ng inpatient, outpatient benefit, libreng check-up, at pag ikaw naman ay na-hospital, ay pwede ka mag-avail ng libreng pampa-hospital dahil sa no balance billing ni PhilHealth. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bago yan, gusto ko muna magpasalamat sa PhilHealth Pro NCR dahil sa kanilang binigay na plaque of recognition sa nakaraang media pasasalamat event nila. Maraming salamat, PhilHealth. At para sagutin ang ating mga tanong, makasama natin walang iba, ang head ng PhilHealth Regional Office NCR Public Affairs Unit, walang iba kundi si Sir Raymond Edwin Acoba. For today's video, pag-uusapan natin yung inpatient PhilHealth benefit. Ito yung pag na-hospital ka within 24 hours. Ano nga ba ang benefits na maaari mong i-apply or i-avail kay PhilHealth? Para sa detalyadong impormasyon, tara kausapin natin si Sir Raymond Acoba. Bali, let us proceed sir sa mga PhilHealth benefits na maaring ma-avail ng mga PhilHealth members. Bali, for this video sir, i-ano natin, for senior citizens, ano ba yung na pwedeng ma-avail ng mga senior citizens na mga benefits, paano yung process. Bali, isa-isahin ko sir. First sir is yung inpatient benefits. Paano po ba to? Ano po ba yung tinatawag na inpatient benefits ni PhilHealth for senior citizens? Okay. Sa universal healthcare kasi sinabi na meron tayong dapat na promotive, preventive, curative, rehabilitative, and palliative. So, dun sa curative measures, dyan po pumapasok yung inpatient benefits po natin. Pag sinabi natin inpatient benefits, ang first requirement niyan ay dapat ma-confine ka for at least 24 hours sa isang PhilHealth accredited hospital. Okay? Yun po yung ibig sabihin ng inpatient, dapat ma-confine ka for at least 24 hours. No? So pag halimbawa na-confine ka na for at least 24 hours, marami hong tayong benefits no, under the inpatient benefit. Yun po yung all case rates natin na tinatawag natin. All case rates kasi fixed na po or predetermined na yung PhilHealth benefit package na matatanggap ng isang member. So halimbawa na hospitalized po yung isang senior citizen because of pneumonia, madalas naman po yan. At yung pneumonia niya is moderate risk, ang package niyan is 15,000 pesos. Halimbawa naman na confine siya pneumonia rin pero high risk. And that is 32,000 pesos. Halimbawa po, hypertension na confine siya. Ang ating package rate dyan is 9,000 pesos. Kung dengue fever naman po na hospitalize siya, meron tayong dengue severe at 16,000 pesos. So ito pong mga benefits ito, tawag natin dyan, all case rate packages. Yung ating all case rate packages, we have around more or less 8,000 cases covered by PhilHealth. And kung gustong malaman ng ating mga senior citizens kung ano po yung mga all case rate packages natin, meron po tayong website. Check niyo po yung PhilHealth ACR all case rate. Lagay niyo lang po kung anong type of sakit or illness meron gusto nilang alamin kung magkano, lalabas po doon. Bali, yung nabanggit niyo sir na benefit, hindi lang naman to exclusive for senior citizens or para sa lahat ng members na to ni PhilHealth? Yeah. Yes, Kin, yun po yung kagandahan sa PhilHealth, no? Yung unified benefit schedule, yung ating benepisyo, mayaman ka man, mahirap, direct contributor ka man or indirect contributor, pantay-pantay po yung ating benepisyo dito sa PhilHealth. Okay. Then, linawin ko lang sir, for example, within ilang days ba per year ang pwede lang ma-avail sa benefits na to? For example, may nagkaroon na confine yung patient ng pneumonia. Let us say, di ba nabanggit nyo kanina, up to 32,000 ang pwede ma-avail. So, January siya kunwari na confine. Then, let us say November, the same year, makakapag-avail pa po ba siya ulit ng another 32,000 if ever na-confine siya due to pneumonia? Same case.
Same case, Yes, sir, same same case. illness, Apo. pneumonia pa rin. Opo. Opo. In your example, yes, makaka-avail po siya ng panibagong benefit rate. Kasi wala pong single period of confinement. Yung single period of confinement, yun po yung rule na dapat iba ho within 90 days, no? So that's 3 months. So halimbawa, January siya na-confine, tapos ang sakit niya ay pneumonia. Pagpasok ng February, na kasakit siya uli, tapos same case uli, pneumonia. In that case, hindi siya makaka-avail ng PhilHealth benefit package na under pneumonia. Bakit? Kasi hindi lumampas ng 90 days, no? Kailangan lumampas ng 90 days. Again, bakit magtatanong ka uli, bakit ganon? Kasi ang ibig sabihin nun, hindi po dekalidad o hindi po quality yung nakuha niyang pagpapagamot during the time of confinement nung buwan po ng January. Kasi the whole point nga, kaya nga po siya na-confine for the January at nagpa-hospitalize, ay dapat gumaling. Tapos nga, pagpasok ng February, pneumonia ulit. Ibig sabihin, hindi maganda yung pagbibigay sa kanya. Kaya yun po yung period na single period of confinement na tinatawag po 90 natin. days. Opo. Pero yung sinabi mo kanina, Kim, Pasok siya. in January na hospitalize siya, tapos November, same year na hospitalize muli siya pero same illness, well, in that case, makaka-avail po siya ng panibagong benefit package. Since lumampas na, sir, yung 90 days. Lampas na ng 90 days yun, po. sobra-sobra pa. So okay guys, ngayon papakita ko naman sa inyo paano makikita or ma-check yung tinatawag na all rates cases or all rates packages ni PhilHealth. Kung saan malalaman mo dito sa app na to kung magkano or kung sa hanggang sa magkano ang sasagutin ni PhilHealth. So first guys, i-open lamang ang Play Store or Google Play sa inyong mga cellphone. Then i-search ang PhilHealth ACR search. Then click install. Tapos try natin mag-open. Ayan, yan yung lalabas. Then isi-search lang natin dito sa description yung type of sickness or description of sickness. So sample natin COVID-19. So ayan, may lalabas na 13 na options. Pagkatapos nyan, try natin to. So ayan, yan yung total na avail or pwedeng gamitin or maximum amount na pwedeng i-avail kay PhilHealth pag ikaw ay nagkasakit ng COVID-19 under that category. Ako po si Raymond Acoba or Simon Acoba. Ako po yung head ng Public Affairs Unit po ng PhilHealth NCR. And ang layunin po namin ay dapat lahat ng mga Filipinos, lahat po kayo ay maging members ng PhilHealth at magpa-register rin po kayo bilang isang PhilHealth Consulta Registered Beneficiary. Kasi gusto natin na bawat Pilipino ay laging malusog at mananatiling malusog po. Kaya gusto rin po natin na mapakinabangan ninyo yung inyong mga benepisyo po mula po sa PhilHealth. Kaya makinig lang po kayo rito sa Biyahe ni Kim para malaman niyo po ang mga updates patungkol po sa Universal Healthcare.